nagdeklara si BP Oh. kahapon. Itong sulat na ito, 17th ang peche. Pero kasabay ng birthday pa kay Benny. Oo, pero lumabas kahapon lang din ito. Medyo bandang hapon na, gabi na. Oo. At nakalagay dito ay, babasahin ko po mga kababayan, ng buong buo, ha? I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. Tama, nakaschedule kasi yan. So, in-expect natin by January 23, Monday, Hanggang 27. ay haharap siya. Sabi nga nila, tinatanong nila, magpapakita kayo sa TV? Winave na niya. So, winave na ng Ayaw na dating niya Pangulo. umaten. Oo. I understand the consequences of my waiving this right, Oo. which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom Okay. through the use of communications technology. An original copy of this waiver with my signature is in the hands of my lawyers. Sa kanyang liham, Jen, Oo. kahit pa... hindi siya atin, di ba? Oo. Kahit pa lagyan siya ng TV doon, ayaw din niyang panoorin. Ganon. My reasons are as follows. Okay. Dito na, Jen. Dito na. Ano ang mga kadahilanan? Bakit siya Oo. hindi harap? Hindi siya panonoorin? Dito na. Oh. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. Hindi niya kinikilala Yun. ang I- ICC. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. Yan. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines Nako. with a plane especially chartered for this purpose. To claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. Oo. These claims had been peddled by my political opponents for many years. And as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. Oo. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Oo. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. Oo. I have accepted the fact that I could die in prison. Oo. Oo. But those who desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Oo. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling sulugoon. Rodrigo Roa Duterte. Mabigat, ano? Madami yung kanyang mga naging payo. Sabi niya, ayaw kong pumunta dyan, makikinig ako sa hearing, na ilang saglit lang, hindi ko na matandaan kung ano nangyari. Oo. Parang sinasabi niya dito, makakalimutin na siya, no? Oo. At hindi na rin niya inaalis ang posibilidad na anumang oras ay doon na siya mamamatay sa kanyang bilangguan. Ayun, mabigat nga. Tapos yung mga request pa niya, kahilingan, ayaw pang pagbigyan, ano? Ng ICC. Kaya yan ang sinasabi natin, di ba? Oo. Doon sa elemento ng pagiging ikaw ang nasa ibaba, ay nandun na lahat sa panig ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga lahat ng awa, Lahat ng tao na, oo. sa kanya ngayon. Ang mabigat dyan, yung tinanggap na ni PRRD na Oo. doon na siya mamamatay. Kaya nga, Oo, tinanggap niya, yung sinulat niyang ganyan, napakasakit nun para sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. kaya napakahirap papatan eh. Oo. Dahil una-una, mataas sa rating, mataas ang lahat. Trust rating, etc. Tapos, Confidence, personally, siya mismo ay nandun ang elemento ng awa at
siya yung ginigipit, di ba? Oo. Plus, ito pa yung kanyang ama. Hindi ba? Parang, apakahirap nga naman tapos. Itong itatapat mo rito, na meron din ganito mga element. Oo. Tapos tanggap na niyang doon na siya. Oh. Well, kung ang iba ay baka naman yung mga anti-Duterte natutuwa sa bagay na yan. Hindi, pero tignan higit nyo rin, no, yung elements na yan, noon, ang may taglay niyan, si Lenny. Dahil namatay din yung kanyang asawa Oo. sa larangan ng pagtatrabaho. Si Oo. Secretary Jesse. Jesse Robredo. Oo. So, ang tao, yung awa nasa kanya. Oo. Pero would you imagine, eto buhay. Buhay na unti-unting dinudurog at niyuyurak doon sa ICC. Mas mabigat yan. Mas mabigat Kasi to. yung pagkamatay ni Cory, sa karamdaman Sa natin karamdaman, yun. yes. Ito naman ay aksidente, Oo. ito mahirap. Mahirap ano ito kasi buhay pa eh. At nakakulong. Parang yung pagkahabag mo dito ay hindi kayang tapatan nung dalawang naunang kamatayan na isa sa sakit, isa sa aksidente, hindi ba? Oo. Ayan ang sinasabi natin na paano mo ngayon tatapatan ang mga elemento na ito. Eh baka naman may maisip din sila. Yung mga kalaban. Yung mga posibleng Oo. kalaban. Kasi ang epekto Oh. niyan, Jen, ito yung mabigat na underdog, di ba? Oo. Kung tawagin. Kapag ka tinapatan mo yan ng kalaban, lalong magiging lalong magiging underdog yan. Pag tinapatan mo ng tapos pagka pinira mo, Oo. naku po, balik sa'yo yan. So, ang suntok mo, papunta sa kanya, malandar sa'yo yan. May ano Ah, eh. di ba? Oo, may buwelta. Yan ho ang... Hindi natin sinasabi na kung anong mangyayari. Pero based on history, political situation sa bansa, yan po ang realidad. Di ba? Hindi, alam mo ang tanging paraan para ma-overcome nyo itong sitwasyon na ito? Ang tanging paraan lang dyan, pakita kayo na mabuti sa bayan. Gumawa kayo ng mga bagay na mas magaling pa sa ginawa nila noon. Tama, no? Hindi yung puro... Huwag yun ang apihin yung tao. Huwag nyo nang apihin, huwag nyo nang dikdikin. Oo. Kasi lalong sumisikat. Di ba? Pwede. Okay ha, ito. Magandang teorya din yan, no? I-assume natin. Oh. I-assume natin na na-impeach. Oh. Na hindi na makatakbo. Oh. Nandyan yung kapatid. Nandyan si Pulong. Nandyan si Baste. Ganun din eh. Oo. Tuloy rin ang tuloy eh. Di ba? So, kukuha din ng simpatya. Kukuha rin ng simpatsya yung mga yon. So, ang mangyayari, magiging in vain lang yung gagawin nyo doon sa taong dinudurog nyo. So, ang pinakamagbuting panlaban dyan, magpakita ka na lang ng mabuti. Mas Pakitang magaling ka. gilas ka, na mas magaling ka. Mas magaling. Na mas karapat-dapat ka. Di ba? Oo. Dahil gaya ng sasabihin natin, talaga namang ang bawat politiko ay may weakness. May kahinaan ba? Totoo. Kumbaga, makikita mo, mahina siya rito. Mahina siya sa math. Di galingan natin yung math. Oo. Mahina siya sa serbisyo. Di galingan natin yung serbisyo. Oo. Sa ganung paraan, maaaring matabunan natin yung kasikatan ng isang tao. Lalo ang vice presidente, wala namang gagawin yan. Wala namang trabaho ang vice presidente kung Yes. magkapag lang magkapag, di ba? Kasi una, wala siyang cabinet position. Kaya kung gagalingan ng kasalukuyang administrasyon ng kailang trabaho, Baka sakali. baka Hindi pa huli. hindi pa, meron pa Hindi pa huli. May mahigit 2 eh. taon pa eh. Oo. Kaya sa atin, doon sa mga nagpapayo sa ating kagalang-galang na Pangulo, Oo. kagalang-galang ha, Yes, tama naman. siguro naman it's about time, payuhan nyo naman ang tama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya